Gutom na gutom ako. Mahal. Bigyan mo ako ng makakain. Nagugutom na ako. Ang baho mo. Tingnan mo nga ang sarili mo. Wala kang pinagkaiba sa isang baboy. Nagmamakaawa ako. Wala akong kinakain. Sa loob ng 1 linggo. Bigyan mo ako kahit 1 kada. Sige na nga. Ang huling pagkain na ito. Sisiguraduhin kong makakakain ka ng sapat. Talagang ang pinakahuli. See you. Ikaw. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para paalisan ka na, at Ikaw. dumating para agawin ang mahal ko. Kayong lahat. Ay. Yan, Xin. Paano mo ito nagawa sa akin? Naging mabuti ako sa'yo. Sabi mo gusto mo ng estado, sa kabila ng pagtutol ng pamilya ko. Pinakasalan kita, anak ng isang katulong. Sabi mo kailangan mo ng seguridad. Kaya binigay ko sa'yo, ang mana ng pamilya Lee. Pero pinagtaksilan mo ako. Bakit? Ang ating young Master Lee ay tunay na deboto. Dahil gustong-gusto mong maging same. Ngayon, pagkain ng aso, papakaunin ka namin ng sapat. Ikaw. Bakit? Dahil nakikita, ang iyong nakakadiring mukha ng baboy ay nagpapasuka sa akin. Ngayon dinadala ko na, ang anak niya. Dahil mahal na mahal mo ako, mamatay ka na lang. Hayaan mo akong gamitin ang pera para palakihin ang aming anak. Ano? Tara na. Hindi ka ba nagugutom? Kumain ka, ha ha ha. Mamatay ka, baboy. Li Chen, Li Chen, Li Chen. Ako si Lin Yitang. Kung sana, naging matapang ako, para aminin noon ang nararamdaman ko. Pipiliin mo ba, si Xu Yangxen, kaysa sa akin? Magiging ganito pa rin ba? Ang kahihinatnan natin. Yitang. Tabatsoy. Ako ito. Li Chen. Gusto kita. Matagal na kitang gusto. Kaya nakikiusap ako, manatili kang gising para sa akin. Ilalabas kita rito. Sa mundong ito pala. Maliban sa mga magulang ko. Ikaw lang ang. Hindi ako minamaliit. Yitang. Paumanhin. Li Chen. Li Chen. Anong nangyayari? Hindi ka ba nagugutom? Baboy, Kumain ka. at mamatay. Li Chen. Buhay pa ako. Naglakbay pala ako pabalik sa birthday party ni Xiu. 10 taon ang nakalipas. Kung saan ako nagtapat sa ika-negatibo 99 na beses. Kay Xu Yangxin, ang araw na, lubha akong napahiya. Li Chen, nasaan ang Bokwet at Vacheron Constantinarello? Ibigay mo na sa akin agad. Ang Vacheron Constantin.
Bakit ito ay relo ng babae? Paano ko ito ibibigay sa kanya? Hindi man lang kayang gawin ang simple. Wala ka bang utak? Napakatanga ko noon. Nagregalo pa ako ng relong nagkakahalagang 3 milyon para kay Xu Yangxin. Tapos binigay pa niya kay Xiu sa harap ng lahat. Ginawa akong katatawanan. Kuha ka ng bago, sa loob ng 10 minuto. O hindi na kita kakausapin kailanman. Awa ng langit. Binigyan ako ng panibagong pagkakataon. Sa muling pagkabuhay na ito. Gagawin kong, kayong dalawang gago, ang luhod at mamanhik sa akin. Tingnan nyo, si Li Chen, magpapakilala na naman, sa Campus Beauty. Mukhang ika-9 na pagsubok na niya. Yang matabang baboy na. Sinisikatan lang dahil, anak siya ng, driver ni Yangtsen. Ano bang akala niya? Karapat-dapat ba siyang tumabi kay Yangtsen? Bagay lang siya sa, mga kauri ni Lin Yitang. Ako ta. Li Chen. Mahal kita, kaya pakiusap. Huwag kang makatulog para sa akin. Lin Yita. Sa buhay na ito, nais kong ikaw ay maging pinakamasayang babae sa buong mundo. Bakit mo ako sinusundan? Li Chen, hindi mo naman siguro ako liligawan. Ayaw kitang i-reject sa harap ng lahat at mapahiya ka, ibigay mo sa akin ang relo, tapos umalis ka na. May sasabihin ako. Pero hindi sa'yo. Lin Yita. Pwede bang maging girlfriend kita? Ha? Ako? Nako, ano ba ito? Yung alalay ni Xu Yangtsen nagliligaw, sa ibang babae. At sa matabang iyon, Diyos ko, nababaliw na ata siya. Li Chen, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Li Chen, ang kakatawa mo, ginagamit mo pera ni Yangtsen para bumili ng regalo, para sa basurang tulad ni Lin Yitang. Wala ka bang hiya? Yang pera mo, Xu Yangtsin. Sigurado ka bang pera mo yan? si Yangtsen ang mayamang tagapagmana dito. Ikaw, tatay mo'y isang hamak na tsuper, nanay mo'y yaya. Kung hindi pera niya. Baka naman. Pera mo? Dati, pinabayaan ko siyang, ang humalili sa akin, at magmalaki. Dinurog niya ang dignidad ko. Ang magulang ko, yaya at tsuper mo. Xu Yangtsin, ikaw, ganito ka nagpakilala sa akin. Li Chen, alam ko, nagsiselos ka at galit. Ito ang gawin natin, ibigay mo lang pera sa akin. Ako na bahala sa regalo para kay senior. Sa halip, o magagalit na talaga ako. Lin Yita. Pwede bang maging girlfriend kita? Pwede tayong magpapayat ng at tanggalin niyang matabang label. Pwede ba? Oo naman. Sabi mong relo na ito, hindi kay Yangtsen. Tingnan mo ang nipis ng bracelet. Ang makapal na puwet ni Lin Yitang, hindi kasya dito. Li Chen, kung nananakit ka para mapansin mo ako, sa kahinayang to, lalo lang kita nasusuklaman. Talaga. Hala. Kung magpapakasakit ka kay Yangtsen, dapat may itsura naman. Haha, isang taba ching-ching, di makakuha ng school bell, nag-iinarte na lang. Kumuha pa ng kapwa taba, para magselos siya, hahaha. Pasensya na. Sobrang taba ko talaga, nakahiya sa'yo. Yitang. Li Chen, paanong ibinigay mo ang relo ko sa babaeng yun? Magsorry ka. Ngayon na. O hindi ka na, sasabay pa uwi sa akin. Mamaya. Nakita mo, pag nagagalit si Yangtsen, agad-agad, sumusuko, ha ha ha. Itago mo na yung relo mo. Pero yung sasakyan mo, di ko kailangan ng awa mo. Yangtsen, yang manliligaw mong, nagre-rebelde na? Batcher and Constantine yan, napakamahal. Bahala ka. Ang pamilya ko naman ay mayaman din. Yangtsen. Eh yung relo ko? Hinay-hinay.
Sa'yo na. Alam ko. Ginagamit mo lang ako para galitin si Shu Yangsen. Alam ko ang lugar ko. Linjita, bulag ako noon. Pero lahat ng sinabi ko, ngayong gabi, ay totoo. Gusto kita, sa kung sino ka sa loob. Kapag pumayat na tayo, sino ang makakapagsabi na hindi tayo? Ang pinakamaganda sa eskwelahan, talaga? Seryoso ka. Walang biro. Simula bukas, mag-ensayo tayo, pagkatapos ng klase. Sige. Sandali. Akala ko ayaw mo, sa kotse ni Yangsen. Ngayon babalik ka na. Parang pulubi. Nakakatawa ka. Bantay mo ba si Yangsin? Tumatahol ka na agad? Wala pa ang amo mong si Yangsin. Pahirin mo ang laway mo. Sino ang tinatawag mong aso? Umalis na tayo. Pero wala pa si Yangsen. Nag-aaway na naman kayo? Sabi ko umalis na tayo. Mula ngayon, hindi na welcome si Xu Yangsin dito. Hoy binatang Ginoong Chen. Huwag mong masamain. Pero tingnan mo sarili mo, parang bola-bola kang naglalakad. Sino pa ba ang makakatiis sa taba-ching-ching mo? Ha? Oh, nandyan na si Yangsen. Abat si dating sunod Sonyer and Li Chen. Tapos ka nang magsipsip? Bumabalik ka na agad? Lakas ng loob mong makita kami? Lilinawin ko. Ang kalokohan mo ngayon, hindi ko to palalampasin. Xu Yangsin. Alam mong maigi, kung kanino ang kotse na to. Lumabas kayong dalawa. Li Chen. Tatay mo ay, tsuper lang ng mga yan. Huwag kang magmay-ari ng kotse. Labas? Li Chen, nababaliw ka na ba? Chen. Tinutulungan ka ni Tito Shu. Mag-sorry ka na kay Yangsen. O hindi gagalaw, ang kotse ngayong gabi. Tito Xu. Nakalimutan mo lugar mo, alamin mo ang tungkulin mo. Magmaneho ka na lang. Nakaka-interes. Ma? Ang ating chopper ay nagwawala na. Kumuha tayo ng bago bukas. Xiao Chen, ano to? Tito Xu, hindi kita binigyan ng babala. Maghanap ka ng maayos, o umalis ka na. Maneho na. Oo po. Usog. Yangsen. Ano ba yun? Anak ng katul. Ang lakas ng loob mambastos. Nagre-rebelde na ba siya? Grabe na, Yangsen. Yung hampas lupang yun, akala mo kung sino. Akala mo talaga, siya ang may-ari dito. Lesiu. Babalik din yan sa ilang sandali. Kung hindi, papatanggal ko ang tatay niya. Yangsen, ang tagal nating di nagkita. Hindi na talaga siya babalik. Relax lang. 3. Narealize mo na nagkamali ka? Huli na. Makinig ka, Li Chen. Kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad sa amin ni Senior Xiu, wala ka na sa buhay ko. Oo, lumuhod ka. Saan ka pupunta? Bakit ka bumalik? Yitang. Nainit ang ulo kanina. Muntikan na kitang makalimutan. Alis na tayo. Hoy, sandali. Li Chen, tama na. Pasakayin mo na ako. At magkukunwari, walang nangyari. Yangsen. Kailangan mong disiplinahin ang pamilya ng driver mo. Paano niya naitiwalag ang binibini rito? Sinadya niya talaga yun. Hindi ka makukuha, kaya nag-iinarte, para mapansin ka. Wala sa personal. Masyado kang mabait, Yangsen. Papakiusapan ko tatay ko, para turuan sila. Senior, pasensya na nakita mo iyon. Noong nakaraang buhay nung birthday ni Yangsin, regalo ko sa kanya ang penthouse na to. Tapos agad-agad, nasa kama na ni Xiu. Puno ng ilayo ang lugar na to. Sa susunod na 3 buwan, dito tayo titira para sa
Bootcamp training. Bantayan natin ang isa't isa. Siguro hindi na makakauwi si Li Chen sa mga shoe. Pagkatapos sumagot kay Yang Sen, kaya gumawa siya ng dahilan para lumipat. Kailangan kong samahan siya. Yitang, huwag ka mag-akala. Magkahiwalay na kwarto. Hindi naman ako may iniisip. Pagkatapos ng training, sasali tayo sa Campus Model Competition. Model competition, tayo. Siyempre. Dahil, sigurado akong, sobrang ganda mo na nun. Li Chen, sinasadya mo talaga akong inisip. Kaya humili ka ng isang matabang lalaki. Para dyan ako madiri, ang babaw mo talaga. Sa loob ng 3 buwan, ang campus model competition na. Ang mananalo ay makakakuha ng sansa sa showbiz. Ano naman? Huwag mo nang subuka. Akuin ang atensyon ko para humingi ng tawad. Kunin mo na lang ako ng Goxy Hot Culture Gown para sa kompetisyon at corona na may Heart of the Ocean. Nahiyas. Baka sakali na mawala na galit ko sa'yo. Alam kong hindi naman ganoon kamahal yang damit, 5 milyon lang. Pero bakit ko ibibigay yan sa'yo? Akala mo karapat-dapat ka? Ikaw, At dito sa aking lugar, lumabas ka. Ngayon din. nababaliw ka na ba? Arf. Li Chen, ibang klase ka talaga. Nagpapahirap ka. Sa akin, ha? 3. Li Chen, talagang pinagalit mo ko ngayon. Hindi kita madaling patatawarin. HM. Li Chen. Bakit hindi ka lumalabas ngayon para magpabango sa mga kotse? Dahil lang driver ng tatay mo, ang pamilya ni Yang Sen, pinagtabuyan mo si Yang Sen sa kotse. Ngayon ikaw naman pinatalsik sa mansyon. Ano susunod? Tutalag sa ilalim ng tulay. Ang paggulo ay may kaparusahan. Tama si Yang Sen. Huwag hayaang kalye. Ang makalimot kung sino ang amo at alila. Li Chen, kung magmamakaawa ka, baka maayos pa natin. Ang gulo nating Hoy, Xiao Chen, ano problema niya? Okay ka lang. Ang tatay kong driver, hindi makilala. Kung sino ang amot alila. Walang kamalay-malay sa sariling kalagayan. Walang galang sa amo. Nararapat ito, kayong driver. Lumuhod ka't, humingi ng tawad sa mga amo. Naririnig mo? Lumuhod ka't humingi ng tawad, kay binibining Yangtze. Li Chen, mabait ang loob ko ngayon. Kalimutan na natin. Yang Sen, paano natin palalampasin to? Tandang lalaki, lumuhad at humingi ng tawad. Tama na, King King. Pinabayaan na si Li Chen. Tiyoksu ay nakatatanda pa rin. Hindi pinatalsik si Li Chen. Nakatira kami sa labas para magpapayat para sa model competition. Narinig niyo ba? Ang dalawang taba-ching-ching. Akala mo sasali sa kompetisyon. Ha ha ha. Ha ha ha. Meron kayang XXXL na damit para sa inyo. PFFT. Nagpipili tayo ng modelo dito. Hindi namimili ng baboy sa pamilihan. Pero seryoso. Kung timbang ang basehan. Kayong dalawa, baka manalo pa. Li Chen, naubos na ba ng chichirya ang utak mo? Kayong dalawang tambok. Hindi kayo magiging katulad ko. Ni Senior CEO kahit 1,000,000 taon. Huwag niyong pansinin mga payaso. Hoy, ano kaya ito, Li Chen? Kung pamayat kayong dalawa, at sumali sa kompetisyon, papayagin ko. Si Yang Sen na aminin, ng harapan sa'yo. Senior, Huwag kang mag-alala. Bigyan mo silang 1 siglo. Matataba pa rin yan. Paano kung matalo sila? Kung ganun kayong dalawa, luluhod at magsosorry sa amin ni Yang Sen. Tatakbo ng hubad sa paligid. Nang 3 beses. Deal? Sali ka? Mga baboy na tatakbo hubad. Sisira sa paningin ko yan. Ha ha ha. Hindi pwede. Naiiyak na ko sa kakatawa. Ha ha ha. Lingita. Anong nakikita mo kay Li Chen? Isang walang pag-asa lang yan. Si Li Chen ay mabait talaga. Hindi katulad mong basura. Walang klaseng tao.
Hindi siya namimili base sa itsura. Naku naman. Ikaw rin naman ay mataba. Bagay kayong dalawa. Gusto ng problema ng kasama, di ba? Tama na. Tatanggapin ko ang pustahan. Pero itago mo na ang ipag-amin ni Yangtsin. Ayaw kong habulin niya ako. Hindi ako interesado. Ang mga talo lang ang tatakbo, hubad. Sapat ng parusa yan. Hindi lang sumasali kami ni Itang. Ang kampeonato ay atin. Li Chen, lakas mo akong ihiya ng ganito. Huwag kang lalapit sa akin nang nangulila pagkatapos. Sina Liu Hong at Panamera. Nakuha mo talaga silang dalawa na pumunta. Paano mo nagawa yun? Mga kaibigan lang ng mga kaibigan ko. Sige, sige, sige. Ang ganda ni Yangtsin. Nasaan si Li Chen? Hindi ko siya nakita. Hanaping mabuti. Imposibleng umabsent siya. Ano pa? Di nakapagpapayat, duwag. Takot magubad sa palabas. Tiyak nagtatago. Sa ilang sulok, ngayon din. Kalimutan mo sila, mga taba-ching-ching na yun. Akala nila kaya, makalaban para sa corona. Kung sakaling pamayat sila, parang asong naging baka. Ha ha ha. Hoy Yangtsin. Di mo ba sinabi, isusuot mo yung Gucci gown, kasama ang Heart of the Ocean crown? Bakit hindi ka nakaayos? Ako. Yangtsin, nangako ka, isusuot yung $5 milyong na bestida? Nasaan ang makakalagad na hitsura? Li Chen, nawala ka ng 3 buwang walang dahilan. Okay lang yun. Paano ka makikipaglaban sa akin, na di ka man lang naghanda ng bestida? Kahit lumuhod ka pa ngayon, magmano ka sa akin, di kita patatawarin. Yangtsin. Ayon na. Nako, anong best idang yun? Ang ganda. Premyo ba to para sa nanat? Yangtsin, hindi ba ito yung $5 milyong haute couture gown? Eksakto. Sabi ko na nga ba, di maglalakas loob si Li Chen sa akin. Kahit sampalin ko siya, magmamakaawa pa rin, para makuha tong bestida. Huwag hawakan. Sinong pumayag na humawak ka? Imulat mo ang mata. Ito si Miss Yangtsin, ang tagapagmana. Ang gown na ito, espesyal na ginawa para sa kanya. Wala akong paki, ayon sa utos. Hindi ito para sa iyo. Ano? Yangtsin, ano ba ang nangyayari dito? Sino pa ba kundi ikaw ang makakabili nito o maisusuot ng XS-sized na gown? Di mo ba sinabi, nagparis ang tatay mo, para magpagawa ng custom na bestida, para sa kompetisyon, di ba? Ako. Alam ko na. Yung anak ng tsuper, ng pamilya nyo, ang may gulo nito, pinagawa ng tatay mo, para ihatid ito, pero sumuwi siya. Yangtsin, masyado kang mabait para sa sarili mo. Nagsimula na ang kompetisyon. Yangtsin, aayusin natin to, pagkatapos sa kanila. CJ, Li Chen, nagpapatigas ngayon, kahit na, lumuhod ka sa akin, di kita patatawarin. Walang awa ang mga hurado ngayon, wala pang nakahanga sa kanila. Huling grupo na, 9.0. Sila ang panalo. Campus Bell na si Yangtsin Shu, karapat-dapat sa corona. Bagay na bagay kay Poging Zai, goal ng perfect couple. Corona niyan, kay Yangtsin talaga. Kahit walang gown si Li Chen, akin pa rin ang corona. Papaupuin kita, na parang aso, na nagmamakaawa. Teka. Ngayon lang, may bagong contestant na sumali, hindi pa tapos ang kompetisyon. Pakikuha ang huling mga contestants, Li Chen at Lin Yitang. Host, lasing ka ba? 2 taba-ching-ching, ang timbang nila.
Seryoso ba? Contest ba ito? Ng mga plus size? Naging meat market na bata? Tab katumbas panal. Judges, wag nyo pansinin to. Drama lang ang mukha nila. Kuya Xiu, hayaan mo sila. Magpahiya si Chen, manood ka na lang. Tama si Yangsen. Sayang oras natin. Sa dalawang to, puro katatawanan lang. Tingnan natin ang show. Ano? Impossible to. Ang init nila. Sina Li Chen at Lin Yitang. Perfect 10. Walang kulang. Tingnan mo. Nasa Lin Yitang. Ang gown na 5 milyon. At, yun ba si, matabang si Li Chen? Kamukha niya si Liu. Si Yitang. Kahit si Yangsen, mukhang ordinaryo, sa tabi niya. Perfect 10. Ikaw ay Chen. Walang freakang paraan. Sinabi sa'yo, ang koronan, palaging amin. Stop. Chen, huwag kayong mahirap umalis. Ang damit na iyon ay may. Ako. Si Kams, alam ko, ginagamit mo lang siya upang gawin mo ako. Mabuti, ang iyong maliit na laro ay nagtrabaho, gumawa ng kanyang strip na damit off ngayon, at ako ay magkaroon ng hapunan sa iyo. Paumang, hindi siya magagamit. Narinig mo ba ito? Chen, ikaw. Tiyak na papaayan ko, pinagsisisihan mo ito. Senior, Tumigilan. Chen, pagsisisi ngayon. Alam ko sa iyo, hindi pa rin ako makawala. Sa katunayan, ibig kong sabihin na wala mo ang pusta, oras upang bayaran. Li Chen, ano ang iyong problema? 3 buwan ang nakalipas, nanumpa mo kung nanalo kami, ikaw at Xiu, ay streak, sa paligid, track hubat. Ano? Gumawa ng Campus Reyna Street. Li Chen, huwag itulak, iyong sok. Walang paraan na kami ay streaking. Pagkatapos Yang Xinsu, habulin ako sa halip. Paano tungkol, nagsisima, kanyang pagtatapat dito, ang entablado sa, perpekto para sa drama. Ikaw. Ito ay ligaw. Makita natin ang trend na ito. Confess, confess, confess. Ang leopard ay hindi maaaring baguhin ang mga lugar nito. Nawala ka ng timbang, ngunit ka pa rin, parehong bawa, manipulative na nawala. Puwersa Yangsen's. Sa ito, nakakahiya. Walang pagmamalaki. Ito ay itinakda mo ang past, kasama si Li Chen. Ano? Hindi maaaring hawak. Nawala. Bumalik ngayon. Chen, hindi ko talaga inaasama. Ginagamit mo talaga ang ganitong uri. Metodo, upang makasama ko. Kahit ang paghahayag ay hindi ako. Bueno. Hindi mo sinabi, siya ay tao ng karangalan, sa lahat dito, bilang saksi, kung siya tuhod para sa akin, tatawagin natin ito kahit. Ikaw. Yangsen. Ayaw mo, pinapahiya ako. Sa harap ng lahat, tama, Joss. Peke A pang ay, sa kanya. Isa lang siya, anak ng driver, walang tatanggapin ito ng seryoso. Senior Xiu. Ano kung talaga siya? Sabi ng Sinusubukan mo, upang makuha ang cake ng squad, gawin ito. Chen. Ay. Gusto ko ka. Nakita mo kung paano. Ipinahayag ko sa Yitang. Kopya ito. Ikaw. Chen. Gusto ko ka. Mag-date ka ba sa akin? O hindi. Oh no. Ang simply Chen ay sabihin ng oo. Ang Reyna Habain sa kanya. Sabihin ko ay sa tibok ng puso. Anong kahihiyan? Gusto mo ako? Hindi ka karapat-dapat. Yang Senshu, salamat sa mo. Pagtatapan sa kanya, nagpunta ako ng hiyas na ito ng kasintahan. Oops! Tingnan mo, baluktot na psycho mukha, oras upang, dethrone ang reyna ng campus, at korona ng bago. Chen, marka ang aking mga salita.
Pumasok ka sa linya. Magsisisi ka ito. Yang Senshu, babala ko sa iyo, Li Chen ang aking tao, tuwat siya, at pakikitungo mo sa akin. Ang wilder ng drama na ito kaysa sa paligsahan. Dahil kung kaysan, gumawa ng mga Reign of Rose kamay, para sa mga lalaki, paano kamaid? Misang batang babae na ito bago. Magaganda at guts. Yang Sen's crowns. Snipang mabilis. Ikaw. Li Chen, sa oras na ito, masyadong malayo ka. Kahit ano ang ginagawa mo, hindi ako magpapatawad sa Sweetie, ano ang mali? Li Chen's rebelling. Hindi niya ako pinapansin at gusto pa rin habulin ang isa pang babae. Siya ay obsessed sa iyo. Walang paraan. Paano ito posible? Nakita ko siya, pagprepang regalo kahapon. Mga regalo, HMPH. Tingnan. Bueno. naglalaro lamang siya. Mahirap makakuha. Buksan at gumawa ng hitsa. Siya talaga bumili sa akin ng house, upang makalo ako pabalik. Sinabi sa iyo, pa rin siyan, obsessed sa akin. Young Master. Hitsura mo tulad ng isang bagong tao, pagkatapos ng slimang down. Haway mo ba? Ano ang tanong ko? Lahat ng tapos. Book Frances, top Mike Halen chefs. Para sa isang pribadong hapunan ng Huwebes. Mahal niya, na sorpresa. Yang Sen. Li Chen ay nagpaplano ng isang malaking gesture. Huwag maglaro. Kanyang kitotoong pag-ibig ay malinaw na Zini. Una, ngayon Francis Chefs, upang maghanda ng hapunan sa bahay. Ina, sa tingin mo, siya ay magmunga sa hapunan. 100% na ginagarantiyahan. Tahab sa iyo ang batang lalaki para sa mga taon. Nakulong sa iyong web. Hindi nakakagulat, siya ay kumikilos malayo. Lahat ng bahagi, kanyang maliit na skin. Babae, laging naalalan, huwag tanggap, masyadong madali. O ano, halaga ng menu, kung ano ang kanilang trabaho. Kahit kung tinanggihan ko siya, susubukan niya ang bawat trip upang mapagalaya ako. Sa hapunan, gagawin ko sa kanya, tuktok na may, ang mga regalo at humingi para sa pagpapatawad. Kami lamang ngayong relax, okay? Nireento mo ito. Kailangang napakamahala, sapat na ang bonus. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, tiyak na sapat. Kulugar hindi mahal. Pumunta tayo. Yang Sens. Ang iyong bahay ay masyadong maluho. Isang nawala tulad ni Li Chen, nagtatrabaho para sa iyong pamilya, ang kanyang mga ninuno ay dapat na rolling sa kanilang libingan. Ang bahagi ng cake, mas mahalaga kaysa sa kanyang mga magulang na bash, nakakuha sa isang buwan, at sa tingin niya ay karapat-dapat siya sa Yang Sen. Toad lusting pagkatapos ng isang swan. Miss Shu, mga prutas now, ay airlifted mula sa Pransya, sariwa ngayong umaga. Noted. Umalis. Magsalita tungkol sa Diablol. Ilang taos, walang kahihiyan. Ayaw ni Yang Sen, ngunit dito siya ay Grovely. Bueno. Para sa mga magsasaka tulad sa kanya, ito ay maaaring ang kanilang tanging pagkakataan. Sa lasa ng mataas na lipunan, pathetic. Kaya sinasabi mo, pinlano ni Yang Sin ang hapunan na ito. Ano? Sa tingin mo anak ng kanyang drivers, maaari itong hilahin, PFFT. Inimbita ko, mga pinakamataas na chefs ng Pransya, para sa kaganapan ng gabi. Li Chen, bakit ka dala? Ito ay wala magsa, Yang Sen's party, labas siya. Ngayon. Yang Sin Su, dahil gusto mo ang pagkilos tulad ng royal, ipahintulutan ko sa iyo ang lasa nito gana.
Kaya ito, malaking hapunan ba ang Miss Tsu? Hindi nakakagulat na ito ay napakasakit. Hey! Ang pagkain na ito ay kailangan ng isang kapalaran. Maliwanag. Maging pasasalamat na ma. Isang mababang buhay tulad mo. Lak ang aming crumbs. O hitsura, dito rin ang iyong ina. Siya ba snitch, tungkol sa partido ni Yanksens, sa kanyang nawalang anak. Ang ilan sa mga tao ay nagpapanggawa, masyadong mabuti sila upang dumating, ngunit pa rin crawl dito, tulad ng gutom na aso, ngunit ang iisang pitch na ito, gastos ang iyong buong paycheck. Nilat salamat Yangtsen, para sa kanyang kabutihan. Okay ka. Magaling ako. Relax. Walang sinuman ang nagsisiwalat sa amin ngayong gabi. Li Chen, paapahintulutan kita. Upang manatili sa away. Ngunita, na babae, kailangang umalis. Sa tingin niya ang pagkawala ng Timga, gumagawa ng kanyang royalty. Trash ay mananatiling basura. Siya ay hindi karapat-daan, kahit na amoy ang pagkain na ito. Pinapayagan ka ni Yanksens, freeload, maging pasasalamat, ano? Dalhin ang iyong sirang kasintahan? Dahila, ang hapunan ni Miss Tsu's luxurious. Laktawan ko ang pagkain. Hindi makakayan. Upang utang sa'yo anumang bagay. Li Chen. Kumain lamang. Gusto ni Yangtsen, ito ay, ang tanging pagkakataan, upang tikman ang mga mayaman na pagkain, na kukuha ni Yangtsen's mansion bilang regalo, pagpapahintulot sa iyo ng mga crumbs. Ay charity. Yang Su, na sinabi ito ay para sa'yo. Li Chen. Nahit mo ba ang iyong ulo? Ito ang bahay Yanxin. Kung hindi ito ang kanyang, iyon, ha? Yangtsen, talaga mo ba ito? Maliwanag. Ang aking pamilya ay bumili ito ng kaswal. Tama na, Li Chen. Alam ko yung laro mo. Sinubukan mong gulantahin ako. Natanggap ko na ang regalo. Pero hindi pa kita napapatawad. Pwede mo nang paalisin ang babaeng ito. Yangtsen, ang yaman talaga ng pamilya mo. Kahit kailang, Thompson Riviera Penthouse. Thompson Riviera. 100,000 kada metro kwadrado, Li Chen. Ang kabong bahay nyo, halagang $10 bawat piye. $10 bawat piye. Mas mabuti pang tumira sa basurahan. Ha ha ha. Yangtsin. Kailan ka pa nagkaroon ng mayamang kamag-anak? Naiinggit ka? Yaman na yaman ng tatay niya, tatay mo tsuper lang. Li Chen. Nagsusumigaw ka na. Sa inggit, di ba? Siguradong hindi mo pa nakakita ng ganyang kasosyal na titulo. Tama ka. Hindi pa nakakita ng Thompson D. Patingin naman. Dahil, bahay ito ni Miss Tsu, pakitang. Turo natin, sa probinsya nung to. Gusto mong makita, loser? Lumuhad ka't magmakaawa, parang aso muna. Baka bigyan ka pa, ng parking space. Talaga ba? Alam mo ba, 200 metro kwadrado ito. Sa ika-negatibo 18 palapas sa sentro, halagang 85 milyon. Luluhod ako. Pero ibibigay kaya ni Miss Tsu? Sino pinagtatawanan mo? E di lumuhad ka. Wag na, King, hindi ko tatanggapin. Ang pagmamakaawa niya. Tama, huwag patulan. Pero teka, paano nalaman ng basurang ang mga detalye? Siguro ang katulong mong na ang naglinis dito, para sa ekstrang pera. Zaiyu. Bantayan mo ang bibig mo. Alam ko dahil akin ang mga unit na to. Nagkakalat ka na naman. Panaginip lang yan, hampas lupa. Buong pamilya mong basura, hindi kayang bilhin, kahit isang Thompson Riviera. Floor tile. Li Chen, wag mong sabihing ipagmamalaki mo, na binili mo ang penthouse. Ha ha ha. Paano kung talagang akin to? Ang mga magulang mo, mga utusan lang ng pamilya, ang sahod nilang mga hampas lupa, hindi makakabili ng kulungan ng aso. Xiao Chen. Tigilan mo ang pagpapagalit, kay Binibini, humihingi ka ng tawad. Ngayon din. Hindi natin to palalampasin. Ang anak ng katulo, ng hamon sa amo. Kung kay Li Chen to. Magmamano ako sa kanya, ng 2 beses. Yangtsen, kunin mo ang titulo, ipakita mo sa mukha niya, tapos paalisin niyo ang mag-asawa, to dito. Yangtsen, tutulungan kita. Tignan ni Li Chen ng maigi, nang nakadilat ang mga mata. Kung kaninong pangalan, ang nakasulat sa titulo. Yitang. Ito ay para sa'yo. Ngayon.
Hindi, pwede ito. Yang-san. Sabi mo, sa'yo ito. Hindi pwede. Bakit nakalagay? Lin Yitang, ang may-ari? Sa akin. Binilhan niya siya. Ng penthouse, Chen. Ganito kalayo ang gagawin mo. Para lang mapahiya ako, Yang-sin, hindi ba? Tahanan ng pamilya mo. Bakit pangalan ni Yitang? Ang nasa title ng lupa. Siyempre hindi niya alam. Dahil ito ang regalo ko kay Yitang bilang graduation gift. Ano? Ikaw ang bumili nito. Li Chen. Ito ang binili mo. Ang pamilya mo ba'y nakatira sa sweldo ni Yang-san? Walang kwentang basura. Paano ka nakabili ng bahay? Ginamit niya siguro, yung tsuper niyang tatay. Para nakawin ng pera ng pamilya Yang-sen. Yang-sen. Nagtatanim ka ng magnanakaw sa sarili mong bahay. Lahat kayo umaasa sa akin. Nagsasayang ng pera ko. May kabits pang boy. Sino talaga ang magnanakaw dito? Yang-san. Itong lalaking to naglagay ng litrato niya sa bahay mo. Akala mo talaga, ikaw na ang binata ngayon ha? Isa ka lang asong ulol, naalaga ng pamilya Yang-sen. So Yang-sin. Nagpapakilala kang binibini. Sagutin mo, binibini eh. May kahit isang larawan. Mo o ng magulang mo sa buong bahay na ito. Yang-san. Ano ba nangyayari dito? Huwag mong sabihin. Hindi pala talaga sa'yo ang bahay na ito? Siyempre akin ito. Hinding-hindi lang. Ako madalas tumira dito. Ganon ba? Kyofu, nasa labas na siya. Ipapasok ko ba siya? Huwag tatawag kay Kyofu. Li Chen, anong klaseng laro ito? Huwag. Hindi ko ito maaamin. Li Chen, akala mo ba ang pagpapakalat ng kasinungalingan para siraan ako at mainis ako ay magpapapansin sa akin? Shu Yang-sen, wala nang lunas ang kayabangan mo. Sinabi ko na si Li Chen ang lalaki ko. Sarado ang bibig mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na saktan si Yitang? Lahat kayo, lumabas na kayo. Li Chen. Akala mo bang isang hampas lupang ang may-ari ka dito, tahanan nito ni Yang-sen? Ikaw ang dapat umalis. So Yang-sin. Sabihin mo, sino ba talaga ang may-ari ng villang ito? Li Chen. Sigurado ka bang gusto mong ipagpatuloy ang paggulo sa akin? Kailangan mo ba akong ipahiya? Yang-sen, sabihin mo na kaya, ipaubaya natin sa katotohanan. Iyon na. Paalisin na silang lahat. Hindi. Hindi ko talaga maaamin ito. Ang tunay na may-ari ng villang ito ay talagang ako. Moalang-galang po. Sino ang magbabayad ng bill ngayong gabi? Umabot sa 1.32 milyon. Mga bisita ito ni Li Chen. Hindi ba siya nag-advance? Halika na. Panoorin nating lahat ang ating binibining may-ari maghagis ng halagang lampas sa ating kikitain sa buong buhay natin. Itong binibining may-ari na nagsabing may-ari ng villa. Kaya dapat siya ang magbayad nito. Binibini, card o cash? Yang-san, magbayad ka na. Anong delay? Yang-sen. Hindi mo naman sasabihing walang pambayad. Imposible. May-ari si Yang-sen ng villa, di ba? Ang villa ay nagkakahalagang milyon. 1 milyon lang. Parang barya lang. Nababaliw na. Li Chen, bayaran mo na ang bill. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng lahat. Bilis. Gusto mong magbayad ako? CJ. Pero aminin mo sa harap ng lahat na ako ang tunay na may-ari ng villa at ikaw ay anak lang ng utusan. Li Chen, ikaw. Akala mo walang pambayad? Ito pala. Ang reserbang card na binigay ko kay Xu Yang-sin. Muntik ko nang makalimutan ito.
Black card yan. Li Chen. Black card yan. Siyempre, tanging isang tulad ni Yang Sen, tunay na mayaman. Ang may ganyang card. Ikaw, pasalamat ka nakitang mo lang. Isaksak mo na. Kulang ang pondo. Ito. Paano? Hindi ito pwedeng mangyari. Anong nangyayari? Hala. Wala talaga akong masabi. Ang sosyal na mayamang mana na may black card. Di pa masagot. Ang 1 milyon? Grabe ang kahiyan neto. Ikaw, Miss, anong ibig mong sabihin? Subukan mong umalis dito, tatawag ako ng pulis. Ikaw. Li Chen. Gusto mo. Kung itutuloy mo to, kahit lumuhod ka pa sa huli, di kita patatawarin. Ikaw ang batang dona. Walang pera. Kausapin mo tatay mo, bakit sakin ka lalapit? Isa lang akong palaboy na walang pera. Li Chen, Anong balak mo? Gusto kong aminin mo. sa harap ng lahat na ang villang ito ay akin. Hindi ko sasabihin. Mangskam ng mahigit 1 milyon. 10 taon kulong bare minimum yan. Teka. Mahigit 1 milyon. 10 taon sa bilangguan. Huwag. Huwag tatawag ng pulis. Ako. Hindi akin ang vilyang ito. Ang tunay na may-ari ay si Li Chen. ANOO. Anong nangyayari? Kay Li Chen ang bilya. Yang Sen. Anong pinag-uusapan nyo? Paano naging? Kay Li Chen to, isa lang siyang anak ng driver sa pamilya ninyo. Su Yangxin. Nakalimutan ko bang sabihin? Kanina. Li Chen. Huwag kang magpakapushi. Di ko maamin to. Ako'y anak ng katulong. Aminin mo. Li Chen. Hindi mo ba to inarkilala? Nandito pa si Xiaota. Huwag na. Hindi pa tamang panahon para ibunyag ang tunay kong pagkatao. Inarkila ko to. Pero, kailangang magpakatotoo, di ba? Sila ang mga nagnakaw ng tahanan natin. Tito Fiu. Opo, binata. Imposible. Si Li Chen noon laging naghihirap. 1 buwan niyang sinusuot ang iisang damit. Paano naging sa kanya? Ang mansion na ito? Dati nakatuon lang ako kay Su Yangxin. Hindi ko inasikaso ang sarili ko. Sino mag-aakalang? Titignan nila akong palamunin. Ang ating mahal na tagapagmana ni di makapaglabas ng simpleng milyon? Bahala na. Ngayon, itong palpak ay magiging mapagbigay. Ang hapag na ito. Sagot ko na, turingin yung limos para sa mga pulubi. Nagkaproblema si Yang Sen. Kung hindi siya makabayad, akala mo bang basura kang, kaya itong bayaran? Tama. Kung pati walang hiyang tulad, ay makakapaglabas ng ganyang pera. Papalitan ko legal ang apelyido ko. CJ. Salamat po, Ginoo. Paano ito nangyari? Anong nangyayari? Isang basura ka lang. Saan ka kumuha ng higit 1 milyon? Alam ko na. Galing siguro sa premyo ng modeling contest. Nagpapasikat ka gamit ang hiniram na pera. Yun pala. PSSH. Nagpapanggap lang na mayaman habang wala. Li Qingqing. Ang pangalang Ili Qingqing ay tunay na kahanga-hanga. Tandaan nyo. Tito Fiu. Kayong dalawa. Tinanggal na kayo. Li Chen, ano ng problema mo? Bakit ka nagpapanik? Sa pagtatanggal sa kanila? Baka isipin ng mga tao, anak mo sila. Li Chen, pakiusap, huwag mo kaming tanggalin. Kailangan namin ang trabahong ito. Xiao Chen naman. Huwag mo kaming ganyanan. May pamilya kaming binubuhay. Nakikiusap ako. Hindi ko mawawala ang trabahong ito. Tumayo ka. Tigilan ang pagmamakaawa. Li Chen,
Lumalampas ka na. Xu Yangtsen, ang sanggit mo. Ano ba ang totoo dito? Akala ko si Xu Yangtsen, ang tagapagmana. Nasangkot ba tayo sa drama? Mukhang ang mansion, talaga kay Li Chen. Sino ang magtatanggal sa sariling ama kung hindi? Nak. Si Li Chen ba talaga, ang tunay na mayamang tagapagmana, at si Xu Yangtsen ang impostor? Hindi ganoon. Tito Fu. Linisin niyo ang lugar. Mga guard. Ano ba yan? Umalis na tayo. Lumabas na kayo. Bilis, bilis. Ano ba talaga ang totoo? Yang luxury villa, hindi ba sayo? Hindi ka ba ang may mana? Ako. Bigay ng tatay ko kay Li Chen yung bahay bilang pasasalamat sa kanilang katapatan, pero hindi ko akalain na ibabalik pala niya at ipamigay kay Lin Yitang. Alam niyong lahat, nasa abroad ang magulang ko. Mababait sila. Itinuring si Li Chen na anak. Ngayon sundalo isunod sa kanya. Kaya, ginagago niya ako para pasayahin si Lin Yitang. Babae lang ako. Walang kasamang lalaki. Pero yung driver, hindi ba tatay ni Li Chen yan? Oo. Anak ko si Li Chen. Pero itong walang utang na loob, ginagago sariling magulang. Para mambabae. Halimaw si Li Chen. Pagkatapos bigyan ng pamilya Yangtsen ng bahay. Napakalupit na ahas. Yangtsen, dapat magsumbong ka sa magulang niya, bawiin nila ang bahay, at palayasin si Li Chen. Thompson Prime Villa. Ipinamigay lang ng ganon? Mga mayayaman talaga, parang sira ulo. Kapag nagawa ko lang, linlangin si Xu Yangtsen. Mababawi niya ang bahay, at ibibigay sa akin. Li Chen. Yang rented villa mo, maganda ang serbisyo ah. Customer is king, di ba? Yang driver, hindi talaga tatay mo. Bakit ka sumasabay, kay Xu Yangtsen papasok? Coats at driver. Rented din. Yung Thompson Prime, na villa ay, Foreclosure deal. Mura lang nakuha. Kita mo. Wala na silang lahat. Ngayon tayo lang. Ang nandito. Di ba dapat? May gawin tayo. Ngayon na. ay. Ikaw, gago ka. Hindi mo ba makahanap ng mas magandang tirahan? Ang baho ng kubong ito. Paano ka matutulog dito? Ikaw ang may kapal ng mukhang magreklamo. Ang ating gintong binata ay tumakas. Dahil sa'yo. Pinalayas tayo ni Li Chen. Akala mo may pera ako, para upahan ka, magsumbong ka kay Li Chen. Nakaluhod ka, ako. Luluhod sa kanya? Hinding-hindi. Si Li Chen ay aso lang. Nasunod-sunuran sa akin. Na nagpapatalo ng buntot. CJ, lumabas ka't maghanap. Ng sarili mong pera. Akala mo, makakapag-aral ka pa, kung wala siya, panoorin mo ako. Hindi ko kailangan si Li Chen, para mabuhay. Tangang Li Chen, babalik ka rin sa akin. Kapag nangulila ka, siksuyansin ba yan? Huwag mo siyang pansinin dahil nanalo ka. Sa campus modeling. May direktor na interesado sa iyo. Ang tanghalian na yon ay. Salamat sa iyo, huwag mong sirain, si Zhang Yimou yan, mula sa Galaxy Entertainment. Marami na siyang ginawang artista. Makikilala natin siya.
Huwag kang mag-alala, magpapakita ako ng maganda. Naku, Direktor Zhang. Galing yan sa Galaxy Entertainment, Direktor Zhang Yimou. Makikilala ko pala siya rito. Hindi mo alam ang kanyang kapangyarihan, ilang artista na ang. Makikipagkita tayo sa direktor, siya kaya yun. Ginoong Li. Ikaw siguro si Xiao Li. Kumusta Direktor Zhang? Kumusta? Ito si Lin Yita. Kumusta Direktor Zhang? Ang pelikulang binanggit ni Li Chen. Proyekto mo ba ito? Exact. Matagal na kitang pinagmamasdan, Miss Lin. Pag-usapan natin. Nangangarap ba ako? Ito si Direktor Zhang. Maliit ka. Ang relo kong ito ay nagkakahalaga ng 200,000. Sinira mo ito, bayaran mo. Ikaw ang tumapon ng baso, alak sa relo mo. Sarahan mo ang bibig mo. Walang pambayad, di ba? Mag 1 month kang aliwin ako. Ha ha ha. Parang si Xu Yangxen yun. Tulungan na kaya natin siya? Hindi. Pakawalan niyo na po ako. Estudyante pa po ako. Estudyante? Mas mabuti pa. Mamaya, tuturuan ka namin ng mga leksyon. Li Chen, dapat tayong manghimasok. Mga tambay lang yang mga yan, nang bubuli ng dalagita. Hindi ko na kaya to. Naku. Masyado kang mabait. Wala talagang paraan sa'yo. Ano nang magagawa ko? Yan ang gusto ko sa'yo. Waiter. Wala akong pakialam sa labas. May 1,000,000 sa card na to. Patahimikin mo sila. Sige, sir. Miss Lin. Bagay na bagay kayo. Sa bida sa script kong bago. Interesado ka kaya? Bida. Pero ako'y baguhan na walang koneksyon. Pumayag kaya ang ibang investors. Kung ako ang mag-approve, magiging okay din sila. Narinig ko, may gala ang Galaxy Entertainment, bukas ng gabi. Bakit hindi mo? Kuhanin tayo ng 2 imbitasyon. Pakita muna si Itang. Ay oo, tama, muntik ko nang makalimutan yon. Mr. Lee. Sobra naman. Ang effort mo para sa jowa mo. Tawanan. Hoy, ikaw. Sir. 1,000,000 ang laman nitong card. Para sa relos mo. Pakawalan na siya. Swerte mo ngayon. Ang perang ito. Galing sa bisitang nasa VIP room sa dulo. Talaga? Pasalamatan ko sila. Pwede ba kitang makilala? Personal kong pasasalamatan. Aasikasuhin ko yan. Li Chen. Pag-isipan ko muna. Huwag natin istorbohin ang pagkain nila. Li Chen, naku Li Chen. Ginawa mo akong isang Cinderella para lang magpanggap bilang tagapagtanggol at kunin ang puso ko sa pantasya mong ito. Sabi ko na nga ba, hindi mo pa rin akong malimutan. Hindi ba yan si Li Chen? Ang daming pera. Lamborghini pa ang sasakyan. Sino yung lalaking kanina? Nagkakalat ng pera ng ganoon. Tunay na mayamang binata. Mamahaling sasakyan kahit saan. Ngayon, nagkalat siya ng 10,000,000 sa hotel. Mayaman pala si Li Chen. Sa kanya ang bill lang yun, pati ang Thompson Prime, na ari-arian. Xu Yangxen, manluloko ka, ginawa mo akong alipin. Nung estudyante pa ako, habang nagpapanggap kang mayaman. Kung maaga ko si Li Chen, lahat ng mamahaling gamit at kasuotan niya ay mapapasa akin. Akala mo mahulog ako sa mga laro mo. Nakakaawang mga panluloko. Almusal mo. Bakit bigla siyang
Mabait sa kawawang ito, binabawi na kaya niya ang bahay? Ikaw ang bumili nito. Su Yangxin, anong problema mo? Bantayan mo ang salita mo. Pinag-aalmusal ka ni Yangsen, ay biyaya na. Binibigyan ka niya ng pagkakataon. Binibining Su. Anong problema mo? Kunin mo na ang bahay. Naninakaw mo, para magpa-impress. Nakakadiri. Bahay lang ba yan? Thompson Prime, pang-ari-arian. Pero hindi mo dapat ipamigay ang akin sa ibang babae. Lichen, akala mo ba, hindi ako nasasaktan sa mga laro mong ito? Sa iyo ba to? Bakit wala pangalan mo sa titulo kung ganun? Kung toto ang mayaman ka, bumili ka na lang ng panibagong bahay para sa sarili mo. King, ano ba ang sinasabi mo? Gusto ko lang na huwag kang malungkot. Ikaw ang mayaman. Kung gusto mo talaga, kumuha tayo ng panibago. Gusto mo ng kasama? Hindi. Hindi na kailangan. Ayaw ko naman talaga yan. Nagmula na kaya ang araw sa kanluran? Kailan pa naging si Tan King na? Bes ni Yangxin. Tingin dito, Li Chen. Mas maganda ako kay Xu Yangxin. Mag-sorry ka na, tungkol sa bahay. Tapos, limutan na natin to. Ito na ang huling pagkakataon mo. Lichen, ikaw ang kinakausap ko. Pasensya. Ayaw ko. CJ, pagsisisihan mo to. Tandaan mo to. Bulag si Xu Yangxin. Di niya nakikita. Ang ganda mo. Hindi ba kayong magka-best friend? Supply room. Ngayon, ikaw bahala. Dinala mo ako dito. Para secret, makipag-ayos. Lichen, di kita patatawarin. Nang basta-basta. Lumapit ka. Paano tayo mag-uusap? Ang layo mo. Nandito ka para ipagtanggol si Yangxin. Papasensyahin ko siya. Di siya karapat-dapat. Li Chen. Ikaw ang bagong crush ngayon. Mapagmahal at tapat. Paano ako tatanggi sa'yo? Anong balak mo? Gusto kita. Li Chen. Si Xu Yangxin, maganda lang, sa labas, walang laman. May, iba pa akong skills alternasyon. Hindi nag-aalala. Alamin ni Yangxin. Iniisip niya, ako ay obsessed sa kanya. Iniisip na ang pagiging campus belle ay ibig sabi, bawat lalaki ay dapat sumamba sa kanya. Siya lang si Zayuz. Personal simp, ang gulo ay mag-A. Pimp sa kanya sa lalong madaling panahon. Li Chen, hindi siya. Pinahahalagahan ko. Ngunit ginagawa ko. Dito. Hindi ito. Nakakatuwa. Tan King, paano ka talaga? Naniniwala ako sa iyo. Bakit sa akin? At ikaw, walang mga pamantayan. King. Basta siya, insulto ka. Masyado. Nakikita namin kasama. Pagkain ka, pagsisisi sa kanya. Gusto ko si Li Chen ngayon. May problema ka, dahil ka. Ayaw siya. Dadala ko siya. Siya ay sa loob ng maraming taon, sa tingin sa pumili ng basura tulad mo. Manatiling layo mula sa kanya, Lichen, narinig sa akin, siya ay isang rata. Oh. King, gusto niya ako, upang maiwasan ka. Ano ngayon?
Tumigil sa mata ang kalok, habang kumakain mula sa iyong mangkok, walang kahihiyan. Pumunta kay Zaius Lapdog. Peke Eris, sa tingin mo talaga, ikaw ay mayamang prinsesa. Pathetic. Tan King King, ano ang sinabi mo? Slap sa kanya, scratch ang kanyang mukha. Papatayin kita. Dogs na nakikipaglaban sa mga aso. Saan siya pumunta? Manager Chen. Zaiyu, pelikula ng Direktor Zhang, kailangan ng pagwakas, na wala pa rin ang isang lalaki na lead. Ang aking pagpili? Ang iyong campus bells, may potensyal, pagkatok ng opportunity, huwag mag-screw ito. Tan King King, ikaw ay walang kahihiyan. Galaxy Entertainment. Ang pinakamalaking kapangyarihan sa industriya, Top Talent Agency. Li Chen. Kapag bumablog ako sa isang gabi, hindi ka kahit makakuha ng grovel sa aking paa. Senior, kahit na nakuha mo ang Galaxy Entertainment Gala, imbitasyon, kamangha-mangha ka. Dalawa lang. Manager Chen, inihatid sila mismo. Tandaan, ako ay Zhang Yimos, piniling aktres. Senior, alam mo talaga si Direk. Maliwanag. Impress sa akin ngayong gabi. Ipakilala ko sa'yo, maayos. Li Chen, Ano ang ginagawa mo dito? Nagtanggap ang iyong tatay, end up walang trabaho, at nag-inga. Isang janitor, sa lugar na ito? Ano ang tungkol sa'yo, o marahil nandito ka, sa scrub toilets? Ikaw. Yitangs, pagmumodelo kampiyon ng kompetisyong. Personal na iniimbitan. Direktor Zhang. Mas mahusay na tanong, paano pumasok kayong dalawa? May mga imbita. Buksan ang iyong malabo na mata, nakikita ito, ang totoong VIP ay pumasa. Aling idiot na ibinigay. Naimbita, iyong basura. Ikaw lamang, nakakuha ng suka. Kasama ang malungkot na pamagat, paano ka talaga? Gumamit ng Direktor Shams, pangalan. Hindi tulad ng iyong mga rats. Kami ay, Galaxy Entertainments, opisyal na bisita, ito ay ang pagkakaibang, sa pagitan mo at nami. Galaxy Entertainment. Oops. Paniniwala ito o hindi, isang tawag lamang. Ang sulat na imbitasyon, maaaring walang gamit. Li Chen. Ang murang trope, nangangahulugan ng wala. Sa aking hitsura, magpapaunlad ako kahit saan. Galaxy Entertainments, backing sa akin ngayon, sila ay handa na suportahan ako. Zhang na cast, ako at si Yu, bilang mga leads, ng bagong pelikula. Hindi ko kailangang, ikaw upang mabuhay. Li Chen. Ang kanilang mga imbita, tunay. Paano? Maliwanag. Kayo'y mga ibabang feeders. Dapat, stick sa ang iyong chauffeur legacy. Maging driver. Pumunta tayo. Huwag mag-alala, Yitang. Pelikula ni Zhang Yimou, kung hindi ito para sa to, hindi niya matapos ang pelikulang ito. Pumunta tayo, dalhin kita upang makilala, malalaking manlalaro. Si Manager Chen. At ito naman, si Xu Yangsen. Ang reyna ng aming universidad. Naku. Iyan ang tunay na kagandahan. Tingnan mo ang kinang niya. Kumusta, Manager Chen? Oh, kumusta ka? Ikaw siguro si Miss Lin. Gaya ng sinabi ni Director Zhang, ikaw ang tamang bida sa proyekto. Eksakto, hindi nagkakamali si Director Zhang. Kahit baguhan si Miss Lin, magiging successful siya. Salamat sa papuri ninyo. Narinig mo ba? Lahat sumusuporta sa'yo. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Si Xu Yangsen ba yan? Honey, huwag kang mahiya. Sa ganda mong iyan, ikaw ang dapat na bida. Kukunin mo na yan. Talaga? Ang pambobola mo ha? Hoy. Teka. Tulungan ba natin siya? May kalaban kang haharapin. Pinili niya to. Hayaan mo na siya.
Tigil mo na pagsama kay Xiu. Sa mga party niyang yan, delikado yon, masama sa industriyang to. Ayaw mo lang sa akin. Makasama si Senior Xiu. Tanggapin mo na, Li Chen. Wala ka ng dating ganda. Nakakahiya. Kung makikita tayong magkasama. Yang Xin, huwag kang umalis. Masamang tao si Xiu. Galaxy Entertainment, nasa pangalan ko to, kahit ano ang gusto mo, magagawa ko yan. Talaga? Bakit ngayon mo lang sinabi? Kontratahin mo ako, at si Senior Xiu. Bigyan mo kami ng mga special na projects. Walang kompromiso. Deal. Bumalik din sa dati. Parehong desisyon, iba namang panahon. Pero ngayon, wala nang sasalo sa'yo, sa mga problema. Li Chen. Tulungan na kaya natin siya. Lahat dito, mga importante. Hindi tayo makikialam. Pero kilala mo si Director Zhang. Tulungan mo siya. Maaaring mapahamak, si Xu Yangxin dyan. Li Chen. CJ. Gets go. Alis na tayo. Chen. See you. Umikot ang paligid. May private suite sa taas. Samahan kita. Chen. Ang premyo mo, ang proyekto dapat ma-approve. Tumahimik ka. Umalis ka na. Sisabog na. Ako dito. Mainit na mainit. See you. Kuya, tubig. Hinay-hinay lang. Tanggalin mo na yang damit. Atin nang. Ayusin yan. Makinis na parang balahibo ng Mylocketten. Hayop ka. Lumayas ka sa kanya. Sino ka ba talaga? Sinisira mo ang saya ko? Ama ko ang nasa bahay. Gumagamit ng mababang pamamaraan para siraan ang kumpanya ko. Papatayin kita. Tigil. Tama na. Pakiusap. Pasensya na. Pasensya na. Li Chen. Anong ginagawa mo? Guardia, paghiwalayin niyo sila. Anong nangyayari? Iskandalo ng pangangaliwa. Malinaw na siya'y nadroga. Halimaw ka, Li Chen. Dinroga mo si Yangxin. Paano mo nagawa? Tama, mahal. Iniligtas kita sa kawalan ng iyong pagkabirhen. Ano? Li Chen, kadiri ka. Su Yangxin, bulag ka talaga. Ang isip mo'y bulok. Makinig ka. Kahit kunin mo ang katawan ko, hinding-hindi kita maibig. Paano nakapasok ang basurang to? Nagdroga't nanakit. Guardia, itapon niyo ang hayop na ito ngayon. Lumabas ka. Labas. 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 Umalis ka na. Ngayon din. Ayos ka lang. Binalaan na kita. Huwag mong hawakan ang lalaki ko nang walang palem. Si Li Chen ang manyak na nanggagahasa sa akin. Su Yangxin. Akala mo ba, espesyal ka? Nakita namin si Zai maglagay ng droga sa inumin mo. Pinadala si Li Chen para iligtas ka. Kinagat mo ang kamay na nagpakain sa... Impossible. Si Senior ay hindi kailanman tigilan ang paninira sa kanya. Su Yangxin, wala ka ng pag-asa. Ilang taon na kitang minahal, ibinigay sana sa'yo ang buong putangin ng mundo, ngunit nananatili kang malamig. Ngunit si Xiu, makakapatay man siya, maniniwala ka pa rin sa kanya? Ang katulad mo, hindi karapat-dapat sa pagmamahal, o kahit kabaitan. Huwag kang magpanggap na biktima, huwag maniwala sa kasinungalingan nila, ang dalawang ahas na ito, ay may masamang balak. Walang saysay ang mga salita nila. Eksakto, bilang kinatawan ng Galaxy Entertainment, pinapanigan ko si Zaiyu. Siya ang naglason sa inumin. Li Chen, may patunay ba mula sa third party? Akala ko nga. Natahimik ka bigla, maghukay ka pa. Dakdak lang, walang gawa. Nasaan ang bayag mo? Kaya kung patunayan. Tan King King. Nandito ka rin? Chen Ge, salamat sa pag-anyaya ngayong gabi. Nakilala ang mga sikat na direktor.
Kapag sikat na ako, di kita malilimutan. Chen Ge. Li Chen. Mamaya na ang paliwanag. Mag-focus. Yang Sen, alalay mo, ano ba ang problema niya? Pinagtanggol pa ang halang ang kaluluwa? Nakita ko lahat. Ikaw, ang nagdroga sa inumin niya. At inihatid siya, sa kanyang kama. Ikaw. Magkakasabwat, sila lahat. Sinisira nila ang event na ito. Itong walang kwenta, ay anak lang ng driver, mula sa kanilang bahay. Imposibleng may, tunay siyang imbitasyon. Manager Chen, palayasin sila. Zaiyu, salot kang bata ka. Akala mo ba, prinsesa pa rin, siya. Tama na yan, King King. Tama na. Umalis na kayo, o kukalagkarin. Kayo palabas. Sino ba dito, ang may lakas na paalisin? Nagpapanggap ka pa rin? Sa totoo lang, ang paghawak sa'yo, basura, magdudumi lang ng kamay namin. Ang kapal ng mukha, anak ng driver, nagpapanggap na, CEO. Grabe na, akala ng mga tao, may-ari ka, ng Stellar. Umalis ka na, magmaneho ka na lang, katulad ng tatay mo, Talunan. Su Yangxin, sabihin mo sa kanila, ako ba ay, anak lang ng driver. Kung malaman nila, ang totoo kong pagkatao, ang showbiz. Kung karera, ay matatapos, Li Chen, ginawa mo lahat ito, para lang mapansin ako. Hindi mo, maglalakas loob sumuway. Tama, si Li Chen ay anak lang, ng driver namin. Li Chen, alam ko, tinutulungan mo ako, yung restaurant, binayaran mo ng 100, gusto mo akong balikan. Umalis ka na tahimik, huwag mong sirain ito, para sa akin, baka sakali, natanggapin kita ulit. Su Yangxin, para kang asong ulol, na kumakapit sa akin, ngayon gagabasin ko, ang mga kahibangan mo. Li Chen. Sino silang dalawa? Hindi ko alam. Li Chen, anong balak mo? Kung hahayaan mong magsalita ng kalokohan. Hindi na kita, papatulan kailanman. Hindi mo pa rin nauunawaan. Tumigil na akong magmahal sa'yo. Patawarin ninyo kami, binatang Ginoo, nakikiusap kami. Hindi na muling, gagambala si Yangxin, sa inyo. Yangxin, humiling ka ng tawad. Ang mga pagkakamali mo, ipapahamak sa magulang. Kasalanan ito. Ano ang nangyayari? Diyan ang personal na, tsuper ni Miss Shu. Ano, hindi mo kilala? Ang sarili mong ama? Alila pala mga magulang niya, hindi pala siya mayaman? Sino nga ba talaga, ang tunay na alila? Mga alilang walang modo. Ako ang tunay na dalaga. Ikaw. Walang utang na loob. Tia Zhao. Dinroga ako ng anak para sa kanyang kahibangan. Ngayon ikaw, pahihiyain ako, nasaan ang konsensya mo? Shu Yangxin. Sinaktan mo sarili mong inang, sumpa ng langit. Tumahimik ka, malaman mo ang lugar mo. Sino talaga ang may poder? Malupit na palo. Malamang nagsasabi ng totoo, walang anak na mananakit, sa magulang ng walang, matinding dahilan, walang puso. Tama nga, itong si Ginoo, nagpapanggap na mayaman, para umangat. Ginagamit ang magulang, nakakadiri. Li Chen, wala kang hiya. Iniwan mo si Yangxin. Pinaluhod ang mga magulang sa pagmamakaawa. Karapat-dapat ka ba? Hoy! Nararapat ka sa to? Li Chen. Paano ka nangahas na ganyan ang tono sa akin? Hindi. Impossible to. Ginawa niya ang lahat. Para sa akin, di ba? Hindi siya makakatigil sa pagmamahal sa akin. Ayaw ni Direktor Zhang sa mga basura. Palayasin nyo. Nakakahiya. Itapon ng 3. Lahat, huwag gagalaw. Nandito na si Direktor Zhang, tapos na sila. Talagang, itinlista niya ang mga walang utang na loob. Wakas ng karera nila to. Director. Zhang Yimou. Tumigil kayo. Maliit na problema lang. Aayusin namin. Ang mga basurang to, ngayon din. Direktor. Itong mga hamak na, anak ng driver, dinala ang kanya. Para. Druga ang mga, dalaga. Ang mga paratang bang. Totoo. Lubos na.
Si Manager Chen, at ako ay nagpapatunay. Itaboy niyo na. Direktor. Dinrugahan ni Zaiyu si Yang Sen. Ako ang saksi. Sinubukan ni Li Chen. Inatake niya. Ang nagligtas sa kanya. Ano? Sinaktan mo siya? Direktor. Huwag kayong maniwala sa mga sukab. Nagtutulungan lang sila. Direktor, hayaan nyo kung magpaliwanag. Tahimik. Lumabas kayo. Kaiyahiya. Opo. Paumanhin CEO Lee, ang pagkaantala ko. CEO Lee. Siya pala, ang CEO. Puno ng seller. Ang yepe. Tagapangulo. Imposible. Makinig kayong. Si Lee Chen ang ulo ng Galaxy Entertainment. Alam kong mayaman siya. Pero hindi ganito kay Aman. Patay tayo. Tunay na CEO. Eddie Shy, peke lang pala. Tapos na ang laro. Wala na talaga. Ang mga naghamak sa ating CEO. Hinaharang ng Stellar, kayo habang buhay. Li Chen, hindi mo to pwedeng gawin. Su Yangxin. Tapos na sa pagpapanggap. Pumili ka, amini, o ibubulgar. Kita. Pag nagsalita ako, mas masahol. Ang mga parusa sa kahihiyan. Ang pamilya mo. Hindi mabubuhay sa lungsod na to. Ako. Anak ako ng katulong. Ito ang mga magulang ko. Draper at katulong ng pamilyang Lee. Ako ang pumalit sa pwesto ng may-ari. Mas may utang na loob ang mga aso kaysa sa kanya. Walang hiyang. Taong yan. Walang utang na loob. Si Zai Yui. Gagamitin ka lang. Bagay na magkaparehong basura. Lee. Lee Chen. Ikaw pala ang tunay na CEO. Sinungaling ka. Lokohin mo ako ng matagal? Kuya. Ikaw. Ay. 4 na taon ng kasinungalingan. Basura. Humiling ka ng tawad. Kay CEO Lee ngayon din. Lumuhad ka. Si CEO. Kasalanan ko. Siya ang nag-utos sa akin. Akala ko, mayaman siyang mana. Patawarin mo ako. See you. Kaya. Pera lang pala habol mo. Su Yangxin. Huling handog. Manager Chen. Sayong sayo na siya. Bahala ka kay Director Zhang. Alis. Hindi na ako makapaghintay. See you. Bakit mo ako pinagkanulo? Mahal na mahal kita. Walang saysay. Ang pagmamahal mo. Akala ko mayaman ka. Sayang ang oras ko. Shu Yangxin. Masakit ba? Ang kalupitan mo. Kay Li Chen. 100 beses na mas masakit. Mga gwardya. Alisin niyo sila. Huwag dumungi sa paningin ng CEO. CEO. Director. Li Chen. Nagkamali ako. Nabulag na. Taong yang siksiyu. Magsusorry ako. Tanggapin mo ako. Hahabol ako sa'yo. Patawarin mo ako.
Gusto mo ng kapatawaran? Kausapin mo si Ita. Lin Yitang, papaniwalain mo si Liche. Napatawarin ako, nagbago na ako. Di ko to pwedeng mawala. Xu Yangxen. Hindi ka nagsisisi sa mga ginawa mo. Takot ka lang mawalan ng mga luho mo. Hanggang buto. Ang kayabangan mo. Lichen, minahal mo ko. Di mo ko malilimutan. Lichen, galit ka pa rin? Lichen, magsalita ka naman. Su Yangxin. Dati, ang yabang-yabang mo. Ngayon kaawa-awa ka na. Su Yangxin. Tapos na tayo. Tumanggap ka na. Yitang. Pakasalan mo ako. Hayaang manatili ako. Naghintay ka noong nakaraan. Ngayong buhay na to, pahahalagahan kita. Li Chen. Oo. Nakakakilig naman. Isusulat ko. Love story nyo. Nanalo na naman si Lin Yitang, yung bilyonaryong asawa niya, kasama niyang dumating. Darating kaya si CEO Li? Mamaya, kailangan ko makakuha ng ako rin. Lichen. Nandyan na. Bumalik na siya. Dumaan, palusot kayo. Paparating na, kahit anong oras, umalis kayo, mga sagabal. Narating na nila. Tara na. Nasaan ang pera ko? Hindi mo pa binabayaran. Hinahabol kita sa bawat pagkakataon. Siyu, tumigil ka sa pagsusugal. Wala na akong pera. Wala kang pera? Sige. Ipagbibili ko ang mga hubad mong litrato. Tingnan natin kung may kukuha. Huwag. Pakiusap, magtatrabaho pa ako para may maibigay sa'yo. Huwag mong ikakalat ang mga litratong iyon. Xu Yangxin. Nagpanggap ka na mayaman. May utang ka sa akin habang buhay. Layuan mo ako. At ipapakalat ko ang mga litrato mo. Malaman ng lahat kung paano ang campus bell na to. Kayo ba ay mag-asawa na? Wala pang formal na balita. Pagkatapos ng pag-aaral, nag-focus si Itang sa kanyang trabaho. Bilang asawa, suportado ko siya. Ngayon handa na siya sa kasal namin. Anyayahan namin ang buong lungsod para magdiwang. CEO Li, pwede bang pakiusap? Lumapit kayo ng konti. Halik.